Nangalay ka ng pagkain sa basura, nagbibeg ka, nanghihingi ka. Kung saan na lang abutan, doon na lang. Noong 2006, winasak ng bagyo ang mga bangka ng ilang mangingisda sa Kasiguran, Aurora. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi mahirap ang buhay. Tatay ko sepulturero, nanay ko labandera. Nag-start na akong tumulong sa tatay ko, maglinis ng mga nicho. Kung hindi mo gagawin, hindi ka magkakapera eh. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, The 700 Club, Bisaya. Today we bring you stories of winners, overcomers, and champions in life here in Kausaban, the 700 Club Bisaya. Mga tao nga walang-wala apan puno sa Ginoo, partner. Ikaw, partner, doon na ba kay any winning moments karong si Manaha or recently lang? Well, wala man kumadawat sa ato ang Olympic team. However, I'm so proud to say na healthy ang among baby in my wife's womb right now. So that's victory for us. Ikaw, partner, na ba? Dili gid siya major, no? Pero overcoming an emotional struggle. Really? And and letting God deal with it. So for me, that's really a victory in itself. That's great. Today, the winning streak for those who are in Christ continues. We will be sharing stories of real people having real victories over sickness, poverty, brokenness, and depression. Walay hunong ang among paghatag og inspirasyon karong adlaw. Because if you are in Christ, you are champions in life. You are champions for life. Nagsimula siya nung sa place kasi namin, may napadaan na prosesyon. And then, ayun, sumama ako sa prosesyon. Not knowing kung saan papunta yung prosesyon na yun. At doon nag-start na bago yung landscape ng buhay ko. Nawalay ang batang si Daniel sa pamilya. Walang bakas kung saan siya nagmula o kung sino siya. Sa paglipas ng mga taon, lansangan na ang kanyang naging tahanan. Kumbaga, sleeping mat ko, yung karton. So kung saan na lang abutan, doon na lang. Nangalay ka ng pagkain sa basura, ganyan. Nagbibeg ka, nanghihingi ka. Hanggang kinupkop si Daniel sa isang bahay ampunan. At doon ko naranasan, of course, nagtuloy din yung physical. Siyempre, binubugbog ako. Siyempre, bata ako, mas malalaki sila sa akin. So, kinokotongan ka, sinisipa ka. So, wala akong magawa, kundi umiyak lang. At ang pinakamalungkot na nangyari sa akin doon sa center na yon, na doon ko naranasan na na-abuse akong sexual. Dahil sa mga pang-aabusong naranasan niya, muling bumalik si Daniel sa lansangan. Dumating sa point na may isang kumupkup sa akin. Sa una, maganda yung pinapakita sa akin. And then it turned out kumbaga, lumabas din yung tunay nilang kulay. Kapag wala akong naibibigay, hinahagupit ako. Tinis ko lahat yon. Pag ganito yung buhay na mararanasan ko sa kanila, baka dito ako mamatay. Kaya maraming tanong sa isip ko na parang, ganito ba yung buhay? Ganito ba yung after all na nangyari sa buhay ko? Ganito lang ba yung kalalagyan? Sa pag-alis ni Daniel sa mapang-abusong amain, ay napadpad siya sa Shepherd of the Hills. Nagiging promotor ako sa pagnanakaw, sa tindahan, yung mga bagay-bagay, pagkain man yan, gamit. Sa kabila nito, ikinagulat ni Daniel ang ipinamalas ng mga taga-Shepherd of the Hills, malayo sa mga una niyang tinirahan. Nakita ko sa mga nag-alaga sa akin dito na isang bagay lang yung gusto nilang mangyari sa amin. At yun ang mahalin ng Panginoon. Nandun yung kanilang pag-aaruga sa amin, pagmamahal sa amin. Dito na nagsimulang baguhin ni Daniel ang sarili. Dito ko rin natutunan na makihalubilo, makipagkapwa. Dito ko natutunan magdasal. Dito ko natutunan na magkaroon ng time na mag-devote sa Panginoon. It motivates me na mas lalo pang magsikap, magtiyaga, magsipag para maabot ko yung gusto kong marating. Sa nakitang pagpupursige ni Daniel, tinulungan siya ng Shepherd of the Hills na makatungtong sa kolehiyo.
nursing yung natapos ko. Hindi lang pag-aalaga ng physical ng tao, pero nag-aalaga din ako ng kaluluwa ng tao. Ngayon ay isa ng ganap na nurse si Daniel. At kahit hindi pa rin niya nakikita ang nawalay na pamilya, isang katotohanan ang hindi na mawawala sa kanyang puso. I would say na sa mata ng Panginoon, precious ako. Si Jesus ang kumumpleto ng buhay ko. Wala na akong hahanapin pa. Dahil alam ko sa piling niya, may assurance ako, may security ako, may kapayapaan ako, may joy. So, yun po. It breaks a person's life, eh. It breaks a person's life when you get sexually abused. Tumagal ng tumagal yung addiction ko. From one drug to another, I must have tried almost everything that was available. I lost interest in school. So it took me 13 years to finish a 4-year course. Noong 2006, winasak ng bagyo ang mga bangka ng ilang mangingisda sa Kasiguran, Aurora. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi mahirap ang buhay. Tatay ko sepulturero, nanay ko labandera. Nag-start na akong tumulong sa tatay ko, maglinis ng mga nicho. Kung hindi mo gagawin, hindi ka magkakapera eh. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa kausaban the 700 Club Bisaya. Musunod na! Hay, ang buhay. Paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Gihapon kita sa kausaban sa atong bag-o nga segment partner nga atong gitawag og Pangutana na. Diin maka-gather tag questions gikan sa atong audience ug atong tubagon. So sa way pagduha-duha partner, here is our first question. Makakuan ba yun may anak, anak og unsa mo paagi ba mo sa doktor o sa pagampo? Pwede mata mo salig partner no sa Ginoo magampo ta, but wala sad nagpasabot nga dili ta matuo og doktor. Absolutely, partner. Pero siguro, unsa man gyud ang planos Ginoo para sa ilaha? Maybe kung dili gid sila hatagan og ilahang anak, it's possible na pwede sad sila mo adopt ug sila mo'y mahimog ka ng foster parents and eventually ilang ipadako ang bata in a ways na kanang ma-proud gid sila as real parents. I'm sure you know what I mean, partner. Nahibaw-an na mo partner nga 12 years na sila nagkuyog no. So nga akong itambag ni Ruel, padayon sa imong pag-ampo sa Ginoo, padayon pagpa-check up sa doktor, ug pag-ampo sa admong opportunity nga base day ang tuyo sa Ginoo sa inyo is mag-adopt og baby. Kailangan ba mo eskwela o kanang college para ma-successful? Sharing ako ikahatang advice sa imuha kay importante jud kaayong edukasyon nimo. Kay mo baya na siya ang muhatag og kanang cushion kumbaga para sa imuhang future. Kay you have to understand na nabaya kay career nga padunggan. So importante jud kay ng college education, pero kung di gani ka ka-afford, maybe what you can do is mahimong kag working student. Pareha na ako sa una pagsugod na ako gatrabaho ko sa usa ka fast food chain so that I can help myself through school. So pwede sana sa usa ka option na imong buhaton. Tinuod na partner no, but naka-attend kog isa ka seminar about kining ginatawag nila nga new breed of entrepreneurs. Sa una ko na kinahanglan jud kang mo graduate og college no, but karon daghanay opportunities, pwede ka mahimong successful bisan dili ka graduate sa college. Apan importante kaayo nga do gyud kay basic knowledge. So dili magani ka mo graduate, always try to find ways nga ma-develop nimo nang imong ability kung asa gyud ka maayo. Imo nang magamit nga mahimo nimong platform para mahimo kang successful sa kinabuhi. Salamat, partner. Here's our next question. Sa amin ako pag eskwela wala mong kay kwarta. Sa ako pag pulis wala apoy kwarta kung mama ug papa nag-away. Kung papa nilayas kung mama way trabaho. Salamat Alex sa imong pangutana. Kabaw ka partner, I'm volunteering for an organization nga nagpa-eskwela mi og mga bata no niya. Isa sa akong estudyante ning take na siya criminology karon. Ang iyang kaso is that namatay ang iyang parents. Unyang iyang gibuhat partner is nakipuyo siya sa iyang relative. Unya iyang gihangyo ang iyang relative gamoy mo suporta niya. So nagiyahan siya dito sa usa ka organization ning eskwela, and then right now
He's on his way to becoming a policeman. Amazing. Alex, ang akong tambag sa imuha, ayaw in town kaguol na gibiyaan na kasi mong amahan. In fact, karon kinhalan jud ka mo barog na imong ipadayon ang imong mga damgo. Unya, dili ka mo sugot na gamay lang kalisod na kalimtan na lang nimo ang imuhang gipangandoy. Padayon din ha. There are people out there na pwede mo suporta nimo kung ganahan nun jud ka naagi na pamaagi. Og sa mga parents na gatanaw ani nga programa no, we want to encourage you igiya in town yung mga anak kay maobay ani sala ang mga future na nga leader sa ato ang nasod. Tinuod gid na partner. So parents, ayaw taon kalimti ang inyong responsibility tungod kay kita ang mo make or break sa mga damgo sa atong mga anak. Ug mao ni ang atong sunod nga pangutana. Kasi ang akong tang pangutana kung unsaon nako pag-advise ang akong brother nga kamauon ta siya mo budget sa iyahang kwarta. Marlene, basin ikaw mismo nangasaba sa kasi mo igsuon. Importante ang mahimog usa ka ehemplo. Kay kung maayo kasi mong pag-budget, maayo sad ang kinaiya ug ang pagpadagan sa kwarta sa imong mga igsuon din ha. Kay ikaw may nihimog model. Diba? Unya, gasulti din asad sa Bible na kung maayo gani kas gamay nga butang, mas kasaligan pa jud kas mas dako na mga butang ay hatags Ginoo sa imuha. Unya partner, doon na sa tay pangutana gikan dinhi kang Rafael no nga gihatag niya pinaagi sa text ingon siya nga how true is it that gays has no place in the kingdom of heaven, and if it's true, what are my chances of inheriting that particular kingdom of God? No, partner, ang iyang pangutana is really very relevant sa current nga panghitabo sa atong society. You know, Christianity is actually a heart issue. No, ang tanan nga kausaban magsugod gid na sa kasing-kasing. And when there is a change of heart, ang external mo follow lang na. Yeah, we also would like, since nangutana man siya ani nagpasabot ni nga naagod siya mga there is that deep desire in his heart to really know God and kung unsa gyud what it takes to become a child of God, no, and how to get to heaven. So Raf, ang akong i-recommend nimo is get to know God even more, read the Bible, give your heart to Him, and really get to know Him. And ayaw sa ka balakaan ang imong mga practices karon tungod kay as what I've said, kung mausab ang imong kasing-kasing tanan nimong forma, imong mga gawi, imong inistoryahan, sunod ra gyud na. Siguro partner makatabang sad no na maka-appeal sa usa ka simbahan, usa ka komunidad na mudawat sa iyaha, unya mo padayon sa pag-disciple. Kay ang conversion ba sa usa ka tawo dili na ni siya overnight pero proseso ni siya. Unya nanginhanan tag kapamilya na mo guide sad sa ato para padayon ta sa ato ang lakaw din sa Ginoo. Mao na ay nagkaikog, ay nagkaulaw, pangutana na. It breaks a person's life It breaks a person's life when you get sexually abused. Tumagal nang tumagal yung addiction ko. From one drug to another, I must have tried almost everything that was available. I lost interest in school, so it took me 13 years to finish a 4-year course. Noong 2006, winasak ng bagyo ang mga bangka ng ilang mangingisda sa Kasiguran, Aurora. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi mahirap ang buhay. Tatay ko sepulturero, nanay ko labandera. Nag-start na akong tumulong sa tatay ko, maglinis ng mga nicho. Kung hindi mo gagawin, hindi ka magkakapera eh. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! Maayong balita! Open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam ng moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Isa sa mga host ng The 700 Club Asia, aktor sa teatro at sa telebisyon. Siya si Frederick Gonzalez o mas kilala bilang Iko. Bunso sa 5 magkakapatid si Iko. Kapwa mahilig sa sining ang kanyang mga magulang, kung kaya't nakahiligan na rin ng magkakapatid ang pagiging malikain sa sining.
I grew up in a very creative environment. That's one. Kasi my dad was a painter. He was a visual artist. And my mom was into, during that time, from my memory, my mom was into baking. So, pag may nagbe-birthday sa amin magkakapatid, siya yung gumagawa ng cake. So, siya yung nagde-design, siya yung nagde-decorate. And she was also into crafts. Kami magkakapatid, I would say we were very close because we were always together, we would play together. At saka kasi, hindi mahilig yung tatay ko na pinapalabas kami ng bahay. So, nasa bahay kami, sa loob lang kami. So, we've tried to find creative ways on how to entertain ourselves. Subalit ang makulay na pagkabata ni Iko ay nagsimulang magbago matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi na nagpapadala ng pera yung papa ko, hindi na siya sumusulat. So parang unti-unti, parang nagde-deplete yung resources na iniwan ng papa ko sa amin. Humihirap na kami. Dahil sa pangyayari, mag-isang tinaguyod ng nanay ni Iko ang pamilya. Isa sa kanilang naging paraan ang paminsan-minsang pakikitira sa mga kamag-anak. Ngunit isang pangyayari ang nagwasak sa kamusmusan ni Iko. Natatandaan ko isang hapon, pinatulog kami. Tapos habang nandun ako sa kama, natutulog ako, may tumabi sa akin. Isang kamag-anak ko rin. Tapos inumpisahan niyang, pinahawakan niya sa akin yung sa kanya, pinalaro niya. Tapos ginaguide pa nga niya kung paano gagawin. Tapos hinahalik-halikan niya ako sa mukha ko. Sunod-sunod ang naging pang-aabuso kay Iko. Parang dalawang bagay yung nararamdaman ko. Dahil ilang ulit nang nangyari, ayokong mangyari, pero parang hinahanap ko. Pag nakikita ko na siya, ayoko na siya. Hindi ko alam kung natutuwa ba ako na nakikita ko siya kasi mararamdaman ko ulit yung pleasure, pero mandidiri ulit ako sa nangyayari. So it was so confusing. At that point, parang I was scared. I was afraid. Hindi ko alam kung magsusumbong ako, hindi ko alam kung magsasabi ako sa mga kapatid ko. There was no one. There was no one that I could run to and explain, and I was scared. I was just really afraid that I didn't know what to do about what was going on. And it happened several times, not just with one person, but with so many. And at that point, parang pakiramdam ko yun na ako. And that broke, parang, that changed my life forever. Alam ko na it breaks a person's life eh. It breaks a person's life when you get sexually abused. Bunga ng kahalayang ginawa kay Iko, naapektuhan ng husto ang kanyang pakikitungo sa mga tao. Elementary, high school, when I see girls, pag siyempre, may mga crush ka ng mga babae, di ba? Yung mga crush ko, tapos nagkakaroon ka ng mga ka-on-on mo ng mga babae sa school. But every time magkakaroon ng ganun, pakiramdam ko, pag nalaman nila na ginagawa sa akin to, baka mandiri sila sa akin. Tapos every time naman na makikipag-relate ako sa mga lalaki, ang mindset ko na is parang, would this lead to us playing with each other again? So, I had a difficult time trusting people. And I had a difficult time trusting myself. So, sobrang gusto kong makalimutan yung mga nangyari sa akin na pang-abuso ng bata ako. Ibabang ko yung ulo ko sa dingding. Ang hino-hope ko dun is, sana pag inuntog ko yung ulo ko, yung certain memory na yun mawala. Nasa mabigat na sitwasyon si Iko nang makakilala sa Panginoong Diyos ang kanyang ina. Iyon ang naging daan upang maaga niyang makilala ang Diyos. Sobrang saya ko kasi finally, nakahanap ako ng mga tao na makakaintindi sa nangyayari sa amin kasi makakarinig ka ng mga testimony. At that point, it became a first aid. Naging first aid solution siya sa amin. God became the first aid kit to all the pain. Bagamat nagsimula nang makilala ni Iko ang Diyos, hindi pa rin niya mabitawan ang bigat ng kalooban dulot ng pang-aabuso. Nung high school ako, parang I was living a double life. Kasi
pag nasa simbahan, I would really put up a front that everything was okay. Andyan yung barkada, na gusto mo. I was looking for acceptance. I was trying to fit in. Pero pagdating sa school, nakikibarkada ako, tapos nagyoyosi yung mga kaibigan ko. So makikiyosi rin ako, nagiinuman sila, makikiinom din ako. Tapos pagbalik na naman sa church, gano'n naman, mabait na naman. Kasabay nito, dahan-dahan namang nadidiskubre ni Iko ang kanyang mga angking talento. Everybody started telling me that I was a very talented child. Kasi lagi akong pabibo, sinali lang sa mga oratorical contest, declamation, tapos part ako ng glee club, ng theater club, tapos I would always get lead roles, solo parts sa mga kanta. So, dun ko na-realize na parang, uy, okay, pwede ko palang gamitin itong pag-perform para ma-appreciate ako ng mga tao. Nagtagumpay si Iko sa kanyang larangan. Nag-audition ako for a boy band, so I became part of Boys Will Be Boys. Tapos after Boys Will Be Boys, I was very active in theater with trumpets, and then Odi Hemora told me to audition for Cine Escuela, and I was very blessed that I made to a lead part. Tapos lumabas na ako sa iba-ibang mga teleserye, nag-disband na yung grupo namin, and I started doing things on my own. Ngunit sa likod ng maamong mukha ni Iko sa harap ng entablado at kamera, ay isang damdamin namang patuloy na nagngingit-ngit sa galit. So while I was struggling, I knew that I needed something. I don't know if it was forgiving, because I was already blaming God. I was pretending, I was acting it out that I was a good person, but behind that mask, I was already blaming God for what happened in my life. Kasi sinasabi ko, bakit walang nag-defend sa akin nung ina-abuse ako? Sabi ko, Lord, kung totoo ka, katulad ng mga natututunan ko dito sa church, katulad ng mga sinasabi lahat ng mga tao dito, kung totoo ka, bakit nangyari sa akin yun? If you're ever present, if you're always present, if you are our help, if you're our guide, where were you when the abuse was happening? As you're crying out to God, as you're blaming people, as you're remembering the pain, as you're recalling all of those things, hindi mo alam na ang iniiyakan mo na pala si Lord. Hanggang isang tao ang ginamit ng Panginoong Diyos sa buhay ni Iko na nakilala niya sa kanyang pagdalo sa isang Christian fellowship. Ito ay si Carlo Ratilla. Tumayo siyang leader at matalik na kaibigan ni Iko. He was just letting me release all the pent-up stories in my heart. So every time kausap ko siya, ikinig lang siya sa akin. And after that, he'll pray for me. Tapos hanggang umabot na sa point na nakwento ko sa kanya lahat. Nasabi ko sa kanya lahat ng mga pinagdaanan ko. Sabi niya, Iko, you need to release forgiveness. You need to forgive the people that have hurt you. You need to release the people that abused you. You need to release them so that you will be released as well. Sabi ko, Carlo, nung bagong Kristiyano ako, napatawad ko na sila. Pero every time bumabalik yung memory ng ginawa nila sa akin, nagagalit ulit ako. Sabi niya, Iko, forgiveness is not a one-time, big-time thing. He told me that forgiveness is a choice. And every time you feel the pain, choose to forgive again, and again, and again. Dahil sa mga payo, pangaral, at mensaheng natututunan ni Iko buhat sa Diyos, unti-unting hinayaan ni Iko na maghari sa puso niya ang Diyos at iwaksi ang puot na nagpapabigat sa kanyang puso. Di nagtagal, ay nakilala naman niya ang isa pang taong tumulong sa kanya upang mas lumalim ang pananalig sa Diyos. Noong 1997, that was also the time that I met this very special person. And her name is Maria. Pinakilala siya sa akin ng isang kaibigan ko. And we met in a theater group. I was directing for them, and I became very close to her. So akala ko talaga nung una, super seryoso siya na tao. Pero nung nakilala ko na siya, super nakakatawa talaga siya. At saka ang light niya kasama. Hindi ko alam kung paano nangyari, but it was just so natural for me to have, parang na-draw ako sa kanya, tapos naging magkaibigan kami. Inimbitahan ni Iko si Mariam na dumalo sa mga Bible study.
At mula noon ay nagtuloy-tuloy na lumalim ang dalawa sa pag-ibig at pananalig nila sa Panginoong Diyos. We were mentored together, we grew together in the faith. Of course, at that time, I knew that Iko was a long-time Christian na. Sa katagalan, ay naging sobrang close ni Iko at Mariam. So Mariam became my best friend and nakikwento ko sa kanya lahat. And this was already the time that God was beginning to restore me. So when he shared about his past, I felt, syempre, nag-break yung heart ko because I know this man and he's, like what I said, he's very light, you know, he's fun to be around. And when I found that out, alam mo yung parang nangingit-ngit ka, nagagalit ka, parang, Lord, how could that happen? Parang, paano nangyari yon, Lord? But at the same time, I felt that parang, Lord, since I'm part of this group, I'm part of these friends, I would want to be a support to them. Kapwa pinapanalangin nila ang isa't isa. Makalipas ang mahigit 6 na taong pagkakaibigan, nagdesisyon si Iko na magtapat ng kanyang pag-ibig kay Mariam. I started feeling something different about Mariam. I started seeing her na parang hindi ko na-explain kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya. This was already also the time that talagang I was really praying that God would restore me completely. And then, one time, pinunta ko sa bahay. Nandun yung best friend niya. Sandun siya, nasa harap ng salamin, nagme-makeup, nag-aayos-ayos. And then he was teasing you, kilala ko yung pinagpe-pray mo, ganyan-ganyan siya. Sabi ko, whatever, hindi mo kilala yun. Sabi niya, hindi nga. Ako, hindi mo alam, ganyan, tinutukso-tukso niya. Tapos andun din yung best friend niya. Tapos sabi niya, sino nga? Sige nga, sabi mo nga, sino? Ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, alam ko kung sino yung pinagpe-pray mo. Ang pinagpe-pray mo, ako. Tapos bigla siyang umalis. Ako parang, oh no. So I just went, nag-shower na lang ako for like hours. Talagang hindi ako lumabas ng banyo. Tapos, that afternoon, umuwi na ako sa bahay ko. Tapos tinawagan ko siya. Sabi ko, so, totoo ba na pinagpe-pray mo ako? Tapos umamin siya. Sinagot ni Mariam si Iko. Bagamat hindi rin biro ang pinagdaan ng pagsubok ng kanilang relasyon, sa biyaya ng Panginoon taong 2006 nang ikinasal sina Mariam at Iko. He knows that I will always be his #1 fan and that I will always be his cheerleader. I'll always be his prayer warrior. I'll always intercede for him. And whatever he needs me to be at any point or at any season in his life, I will be that because I think that's the commitment that I gave him when we got married. So I love you and I want you to know that I'm excited to spend the rest of my life with you. Taong 2010, nang makatanggap si Iko ng isang magandang regalo. Ang muling pag-arte niya sa telebisyon. Sa pagkakataong iyon, gagampanan niya ang tunay na kwento ni Pastor Jonaver Luklukan. That point, alam ko na regalo yun sa akin ng Panginoon. It was a gift from God to play the role of Jonaver Luklukan. Number 1, it would give me an opportunity to act again. Number 2, it would be great to portray someone who went through the same thing. Sa dulong bahagi ng telesine, nabigyan si Iko ng pagkakataon na magbahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang walang takot na pagbabahagi ng kanyang kwento. Alam niyo, katulad po ni Pastor Jonaver, ako rin ay naging biktima ng sexual child abuse. Ngunit ang pagmamahal, pagpapatawad, at ang pagyakap ng Panginoon sa akin ng buong buo, ang patuloy na nagwasak ng mga tanikalang bumalot sa aking pagkatao. For the first time, I wasn't acting. For the first time, I was being truthful and I was being real. And that part of me that I tried to hide for years, I tried to keep for years, that part of me that I used as a, parang uma-acting ako pero sa likod nun tinatawag yun. For the first time in my life, I was able to say something and I was able to express something that was very truthful to me. But the most important part is that yung palang pinagdaanan ko
Yung lahat ng sakit pala na naramdaman ko habang lumalaki. Tapos ngayon na na-realize ko na mahanap ko lang yung kabuuan ng puso ko sa Panginoon. Hindi lang pala para sa akin. There are so many other people out there who went through the same thing and they needed to hear that God is their only hope, that God will heal them, that God will restore them, and that whatever they were going through, God can use it. Maskarang masaya, maskarang malungkot. Ito ang dalawang mukha ng buhay teatro. At tulad ng buhay ni Iko na napuno ng masaya at malungkot na bagay, nakayanan niya ang lahat ng ito dahil ang Panginoong Diyos ang kanyang kaagapay. Ang pinakamaganda sa pagpapatawad, yung when you release someone, when you release forgiveness to someone, ang nangyayari is like katulad ngayon, pag nakikita ko yung mga tao na gumawa sa akin noon, yung mga nag-abuse sa akin, wala akong nararamdamang galit, wala akong nararamdamang bitterness or grudge or na hindi ko naiisip na gumante or not even confront them about what happened. Parang all of a sudden, when you release forgiveness, you know that it's no longer you that's holding your heart. Ang may hawak na ng puso mo, ang Panginoon. So, hindi mo na naiisip lahat ng bagay. At ikaw yung masaya, ikaw yung mapayapa. Noong 2006, winasak ng bagyo ang mga bangka ng ilang mangingisda sa Kasiguran, Aurora. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi mahirap ang buhay. Tatay ko sepulturero, nanay ko labandera. Nag-start na akong tumulong sa tatay ko, maglinis ng mga nicho. Kung hindi mo gagawin, hindi ka magkakapera. Tumagal yung addiction ko. From one drug to another, I must have tried almost everything that was available. I lost interest in school, so it took me 13 years to finish a 4-year course. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa kausaban the 700 Club Bisaya. Musunod na! Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghiyom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa puso ngadto sa mga dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at isulat ang mga sumusunod. Amount o halaga ng donasyon, sender's name o buong pangalan, complete address, contact numbers, purpose of transaction, halimbawa, pledge, receiver's name, halimbawa, 700 Club, message o karagdagang mensahe, signature o lagda. Siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! Napakaganda ng probinsya ng Aurora. Masisilayan dito ang mga biyaya ng lupa at dagat, ang matingkad na luntian at malalim na bughaw. Naroon din ang mga kulay ng simpleng daloy ng buhay dito. Ngunit may ibang muka ang Aurora. Madalas itong daanan ng bagyo at sa pagragasa ng mga ito, biktima ang mga simpleng taong walang kalaban-laban sa madidilim na hagupit ng buhay.
Noong 2006, winasak ng bagyo ang mga bangka ng ilang mangingisda sa Kasiguran, Aurora. Isa sa kanila si Nori Torres, na tanging sa bangkang iyon nakasalalay ang ikinabubuhay. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasi mahirap ang buhay. Naranasan din namin kung papaano patapusin mo maghapon na hindi mo alam kung saan ka kukuha. Sa gitna ng kalamidad, naroon ang Operation Blessing para kay Nori at sa mga kapitbahay niyang nawalan din ng kabuhayan. Hinandugan namin sila ng mga bagong bangka para matulungan silang makabangon sa trahedya. Anim na taon na ang nakaraan mula noon at ngayon lumago na ang kabuhayan ng pamilya ni Nori. 5 na yung bangka namin. Yung 3 doon, lahat yun may mga lambat na. Yung isa ginagawa namin service, yung isang malaki, yun yung dinadayo na ng asawa ko kung saan sila namimili ng mga isda. Napaayos na namin yung bahay namin. Nakapagpaaral ako ng 2 kolehiyo. Mula sa naipundar nila sa pangingisda, nakapagsimula na rin sina Nori ng poultry at piggery business. Bagamat hindi laging maganda ang takbo ng negosyo, pinaghirapan nilang maiangat ang kanilang kalagayan. Ano lang, sipag, tiyaga, saka tiwala. Ngayong maginhawa na ang buhay nila, tinutulungan ni Nori ang mga kapitbahay niyang hirap sa buhay, lalo na ang mga dumagat sa kanilang komunidad. Ang gusto ko, pare-parehas kami. Kung ano yung meron sa amin, may bigay ko rin sa iba. Masaya na ako dun. Pag may dumating na biyaya para sa'yo, kailangan ingatan mo, alagaan, ipamahagi. Kung sobra-sobra naman na para sa'yo, pamahagi mo naman sa iba. Huwag mo na masuluhin. Ang matagal nang lumipas na bagyo, sa halip na maging katapusan ay naging simula ng magandang buhay na ngayon tinatamasa ni Nori at ng iba pang kagaya niyang nakatanggap ng tulong mula sa Operation Blessing. Tapos salamat ako sa kanila kasi marami silang natulungan dito eh. Sana marami pa silang matulungan kagaya ko. Daghan kitag mga kaigsuonan, pareha ni Nori Torres na pwede nato tabangan pinaagi sa Operation Blessing. In fact, with a little amount that you give, you can actually bless a small city, bisan barangay, pwede nato matabangan. Pareha sa gisulti ni Nori ganina, no? Ang atong additional blessings ba kung tanaw nato, bunga bagid ni or seed bagid ni na atong dapat i-plant para mutubo pa. So we challenge all of you, atong mga televiewers din ha, if you'd like to be a blessing, do it through the Operation Blessing arm of 700 Club Asia. And so for all of you who'd like to give, please send us your texts or phone in the numbers that are now flashed on the screen. We would be so blessed to receive your blessing so we can bless others in the community. Supulturero nga tatay ug labandera nga nanay na ay anak nga Mr. Universe Bodybuilding Champion. Mao kana ang istorya ni Ringo Borlaine sa among pagbalik. Tatay ko sepulturero, nanay ko labandera. Nag-start na akong tumulong sa tatay ko, maglinis ng mga nicho. Kung hindi mo gagawin, hindi ka magkakapera. Tumagal ng tumagal yung addiction ko. From one drug to another, I must have tried almost everything that was available. I lost interest in school, so it took me 13 years to finish a 4-year course. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! In ngayon sa mga Pilipino ang pagpunta sa gym. Kaya naman pagdating sa bodybuilding, hindi pa huhuli ang Pilipino.
Sa katunayan, nitong nakaraang Mr. Universe International Bodybuilding Competition sa halos 200 delegado mula sa iba't ibang bansa, isang Pilipino ang binansagang may pinakamatipuno at magandang hubog ng katawan sa buong mundo. Siya si Ringo Borlane. Sa pangalan pa lang, machong-macho na. Ngunit sinong mag-aakala na ang taong ganito kamacho ay lumaki sa isang sementeryo? So, tatay ko sepulturero, nanay ko labandera. Nag-start na akong tumulong sa tatay ko, maglinis ng mga nicho. And then, eventually, naglilibing na, gumagawa na ng nicho, naglilibing na ng patay, humahawak na ng patay. So, naranasan ko yan habang lumalaki. Kasi, kung hindi mo gagawin, hindi ka magkakapera eh. Ganito man ang kinalakhan ni Ringo, hindi ito naging balakid upang abutin ang kanyang pangarap. Naging basketball varsity player si Ringo upang makapag-aral sa kolehiyo. My dream was to become a national player. Alam mo, I want to represent the country in international competition. When I was playing basketball, akala ko yun yung magdadala sa akin para maging isang national player. Pero I failed and I joined triathlon, and then when I was doing it, sabi ko, this is not my sport. From triathlon, I did duathlon. Nasa top 10 pa rin ako ng last. Sabi ko, this is not again my sport. Kahit sawi si Ringo sa mga tangkang i-represent ang bansa, ibinahagi niya ang kanyang hilig sa fitness sa pamamagitan ng pagtuturo ng PE sa De La Salle University. Subalit, muling sumidhi ang pangarap na minsan nang naglaho. So when I went back to bodybuilding, kasi 6 years ago I competed, prior to that, then I stopped, and then after 6 years, I continue, no? Nung na-select na ako sa nationals na makapaglaro, then I said, this is it. This is my dream, and I will do my best. Sa pagkakataong ito, naging maingat si Ringo dahil sa mga kasawiang naranasan. Kaya naman, kakaibang disiplina ang kanyang pinairal. When I got disciplined to prayer, reading the Word of God, yung meditation every morning, ang nakita kong malaking pagbabago is yung when you encounter a certain problem, kahit minsan malaki, Satan will attack you, Then when you face it, mas ready ka eh. And you will experience the Holy Spirit within you. So 2 months na lang prior to the competition, wala pa akong plane ticket. 2 months before, dumating yung isang friend ko, sabi niya, actually pinuntahan ko siya, sabi niya, oh, this is your ticket. You have tickets to go there and go back. So, and this is for free. And there's so much joy. And sabi ko, wow, this is what I've been praying for. Yung pocket money, Days na lang, wala pa akong pera. Pero the day before I leave, I got, siguro kung kukumpitin ko, over $1,000. I feel na God has a plan for me. The week before he left, I encouraged him na pumunta ron sa harapan ng church and then ipag-pray ng mga pastors. And then after that, doon sa lobby, sabi ko, Ringo, pa-picture tayo. Kasi itong picture na to, mahal na to pagbalik mo kasi champion ka na. Bagamat hindi madali para kay Ringo ang mga pagsabak sa kompetisyon, nanatili siyang matatag. During the time na mag-weigh in na, kasi lahat ng athletes will enter the room, and then may mga press na doon, may mga photographers, and may mga writers nandun na, and then makikita mo mga European na ahead of us, iba nasa likuran namin, makikita mo sila, kinukunan ng pictures, pagtungtong sa ini-interview, ini-entertain. Nung kami na, we're 5 Filipinos, parang kami na lang yung nasa room, wala man lang shot na, alam mo yun, yung to take our picture, parang hindi kayo kasali. So, nakakalungkot isipin na parang, okay, sige, pabayaan mo lang sila sumali, di naman mananalin. Minaliit man si Ringo, natamo niya ang inaasam na titulo ng mga bodybuilders sa buong mundo. Naging posible ang tinuring niyang impossible dream. Buong puso at taas noon niyang ipinagmalaki sa buong mundo ang galing ng Pinoy.
Binigyan siya ng parangal ng Malacanang dahil sa tagumpay na handog niya sa bansa. Now I'm promoting physical fitness in may mga talks, may invitation, no, to encourage people to exercise and to have a healthy living, to stay away from drugs, to stay away from any vices. You know, if you have a dream, you will get your dream. Absolutely, you will get it if you commit yourself. Kasi kahit potential ka, kahit you have the genetics, you know, you're good on that sport. But if you don't have the heart and you don't have a dream, hindi mangyayari yun eh. When you're with God, mas yung reward mas malaki. Partner, ingon makakaganina no nga wala ka na appeal sa Olympics, so mas imposible pa ka mo compete na ba kay pag-asa. Ay, nipis na ba kay ko compare to Ringo Borlay, no? Pero nindot juga ang testimonies of how God changed his life, touched his heart, kept him humble. Yeah, imagine no, ang iyang ginikanan, na sila gapuyo halos sa sementeryo kay maglimpyo og mga pansyon. But makita nimo ang lihok sa Ginoo and made him a champion, no? Right. Took him out of that dreary place. And then, dili lang alang-alang, no, ang iyang pagkabutang world champion. Right. Right. And I believe, partner mo, gini ang damgo sa Ginoo kada usa nato. Right. Well, we might be in a situation na dili kaayo nindot, no, but God's plan is really for everyone to be champions in life. And there are people out there watching us nga medyong ilang kahimtang sa kinabuhi. Probably wala sila nagpuyo sa sementeryo, no, or dili inadto kaubos ang ilang panginabuhi. But whatever situation that you are in, I believe that it is also the same plan that God had for Ringo, mo sa nang iyahang plano sa inyo. That's right. You don't have to be a bodybuilder o sa ka-atleta aron makaingon ka nga champion ka. All you have to do is overcome the attacks na gilabay din ha nimo sa yawa. The enemy has a plan to kill, steal, and destroy, but you can overcome by being a champion for Christ. Ingon partner sa usa ka sikat kay nga NBA coach ug karon presidente na sa Miami Heat. I know this guy personally nga si Pat Riley. He says a champion needs a motivation above and beyond winning. We all want to win. We all want to be champions. A panay eternal trophy which is far more important than all gold medals combined. And that is the gift of eternal life. And the best part, ani partner, kay kining eternal life ba, dili na nato kinahanglan trabahuan, dili ta mag alsa-alsa pa din na og bugat kay nga mga barbells, no? Because bayad na ni siya. We are made champions because the champion himself, Jesus, won for it for us already. And so if you feel that God is speaking to you right now through your television set na bitaw no, di man ko ka nang maayo physically, di kay ko gifted, pareha ng Ringo, but I want to overcome some of the obstacles, the hindrances that life has in front of me. The first step that you and I must take is to be a champion for Christ through accepting Him as Lord and Savior and now the coach of our lives. If that's you, let's come together in prayer and receive Him today. So Father, in the name of Jesus, nagpaduol mi sa imuha, Lord God, and we are humbling ourselves, recognizing, Lord, that apart from you, we are nothing. Lord, we've taken matters into our own hands. Sometimes, Lord, among gidesign ang among kinabuhi, Lord God, nga kanang sa amo lang kabubuton, Lord. But today, Father, we approach you and we ask, Lord, na imo ming i-forgive sa tanan namong mga sala. That you would forgive me of my sins, my unfaithfulness, Lord God. And that, Lord, you would give me the strength aron makalikay ko, if not overcome the obstacles that I face in my life right now. Whatever that mountain may be, we pray and we speak against those mountains, Lord. Today, Lord God, gidawat ka, Lord, as my Lord and my Savior. You are my new coach. And I believe, Lord, that you will direct me in the right steps towards like igiya ko nimo, Lord, to do what is right. And thank you, Lord God, nga pinaagi sa dugo ni Jesus, I am a champion for Christ and I will live my life as a champion. Dili ko loser, Lord God. I am a champion and you have a plan and a future for my life that is better than my own ambition. Salamat, Lord God, nga sukad karong adlaw. It is a new season. It is a new life for me in Christ Jesus. We pray these things in Jesus' name.
Amen and amen. Ayan. Kung niampo ka together with us and you are ready to play this new game with God on your side, please let us know. Please text OO space kausaban ug ipadala sa mga numbers nga naka-flash karon sa inyong mga screens. You can also write us ato ang email account and also through Facebook. Pinaagi sa info@cbnasia.org. Type Kausaban, the 700 Club, Bisaya. More winning stories when we come back. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text OO space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060. Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Tumagal ng tumagal yung addiction ko. From one drug to another, I must have tried almost everything that was available. I lost interest in school, so it took me 13 years to finish a 4-year course. Musunod na! Ivy and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Bata pa lamang ay achiever na sa eskwela si Josefina Reyes. Sa pag-aaral niya ay binuhos ang kanyang oras upang makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang at ng ibang tao. Pakiramdam niya ay di siya halos mapansin ng mga magulang dahil gitna siya sa 4 na anak. When I got to grade 3, I topped my class. And I guess I must have seen how that pleased my mother, na nagustuhan ko ba yung recognition. So, and then after that, I just made it a point to top my class every year. And I did, almost every year. Bagamat naging valedictorian, may kulang pa rin siyang nararamdaman sa kanyang katauhan. Hindi yun napunan ng mga medalya. Ang kakulangang nararamdaman sa buhay ay napunan ng magkolehiyo siya. Nagkaroon ng mga barkada at doon nabaling ang kanyang atensyon. Subalit ang inaasahang kapunuan sa buhay sa piling ng mga barkada ay nagtulak lamang sa kanyang kapariwaraan. Sa barkada niya nasubukan ang droga. And the first time that I tried it, I didn't really like it. I didn't really like the effect that it had on me. In fact, I was crying. I think for 4 hours I was crying. But I don't know, there was something about it that I liked. And I think it was that sense of being part of a group and belonging to a group. So they accepted me. So I kind of liked that. I think that must have been it. Kapag sabog sa droga, nawawala sa tamang pag-iisip si Josefina. Ang dating inosenteng babae naglaho na parang bula at napalitan ng isang taong walang kaayusan ang buhay. So tumagal ng tumagal yung addiction ko. From one drug to another, I must have tried almost everything that was available then. I lost interest in school. I started, dropping subjects, not taking leaves of absence. So much so it took me, 13 years to finish a 4-year course. Yun yung na-affect yung relationship ko with my parents. Because like I said, diba, my parents were very proper. They were very moral sila. So when I would not come home on time, like come home in the morning, na-alarm sila. I think I came home in the morning coming from my cousin's house. We had been up the whole night using drugs. Of course, when I came in, my mother was hysterical. She was so angry and she told me to leave the house. And I felt so bad. In my heart, I was thinking, this is one thing you're going to be sorry for. Dahil dito, nagpasyang mag-asawa na lamang si Josefina. Subalit tumagal lamang yon ng 10 buwan. Sumunod yon ay nakipagrelasyon siya sa 2 pang ibang lalaking lulundin sa droga. Nagkaroon siya ng 3 anak mula sa 2 relasyon ng mga ito. Sa ganitong sitwasyon, lubog sa droga at nasa maling relasyon, nagkaroon ng pangitain si Josefina. Habang nakatingin sa isang larawang simbolo ni Jesus, tila nabuhay at nangusap sa kanyang Diyos. For a long time, I was not sure. Ano ba yun? Hallucination ba yun?
Gayunpaman, naging dahilan yon upang mapagtanto ang mga maling ginawa. I was willing to do whatever I could to overcome my addiction, and I was. I went through a drug rehabilitation experience that took all of 25 months. Here in one of our government rehabs, and then followed up by another program in New York, in the US. Habang nasa rehab, nakatanggap si Josefina ng suporta sa mga magulang. Sila din na nag-alaga sa kanyang mga anak habang siya ay wala. Doon niya naramdaman ang kanilang pagpapatawad at pagmamahal. Samantala, sumuko sa laban ng kanyang dating ka-live-in at naging alcoholic. Hanggang sa nagkasakit ito at binawian ng buhay dahil sa alak. Si Dodo naman ay tuluyang nakalaya sa sumpa ng adiksyon sa tulong ng Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, tuluyan niyang ibinuhos ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga dating adik na nais magbagong buhay dito sa Penuel House. Ang Penuel House ay isang Christian recovery center para sa mga lalaking may problema sa iba't ibang klaseng adiksyon. Dito nagagamit ni Josefina ang kanyang kursong psychology, ang karanasan niya sa adiksyon sa droga, at ang training niya sa drug rehabilitation. Higit sa lahat, naibabahagi niya ang nararanasan niyang pagmamahal ni Jesus habang naglilingkod siya sa Diyos. Sa kanyang pagbabalik tanaw, napagtanto ni Dodo na kailanman ay hindi siya iniwan ng Diyos. I felt like God was there. He has known me all this time. He was just there, just waiting for me to turn to Him. Alam mo yun? Iba hindi ko mako-compare dun sa whatever good feelings I got from being valedictorian or from having a relationship. Nothing compared to that, I believe. I don't know how to thank the Lord enough for all the things that He has done for me. And I just really want to spend my life thanking Him and doing what I can to make Him known to people that I can reach, like maybe drug dependents and women. And my prayer has been that for some time now, that my life would just be one long, unending song of praise and thanksgiving to the one who has done so amazingly much for me. You know what, partner? Indot maning acceptance, no? And we all yearn for acceptance. Pero we have to be very careful also kung asa naton ipangitaon tungod kay it could lead us to become champions in life or we could either become losers. That's true. Ako na-learn aning episode, partner, also is kung ganahan na victorious sa atong life, we have to surround ourselves in the right team. Correct. Kay dali ba ata mabira to the wrong voices and vices in our lives. Pero if we're with a winning team, then we will also win in life. And to give you a formula in becoming a champion, here's Philippians chapter 4, verse 13, na nag-ingon from the Amplified Version, I have strength for all things in Christ, who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. O kung binisayon pa, mahimo ko ang tanang butang, pinaagi kaniya nga nagpalig-on kanako. And that wraps up our show. Hinaot inyong atngan pirmi ang atong ngilnging na mga sugilanon sa nagkadaiyang mga kampyon in faith and in life dinhin lang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!